Mayong aga sa tanan. Isa naman kakalipay nga makaminister sa inyo sa sining nga aga paagi sa pagdala sa pulong sang Ginoo sa atong ipagpamalandong. Dako gid nga oportunidad para sa akon nga makapakig-upod sa inyo sa sining aga diri sa aton nga Iloy sang aton Iloy sang aton iglesia, ang Dawn Baptist Church Main. It is really a blessing for us to be part of this ministry, ang aton nga morning devotion. Kaya ang akong pamuyo nga kabay pa sa sining aga, manginda ko ini nga blessing ang aton nga pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Now this morning, I invite you to open the Bible, the book of 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10. Ako lang pagbasahon sa dinlan sa pulong sa Ginoo diri sa my King James nga version sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Ang pulong sa naghambal, but the God of all grace, who hath called us unto the eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Kabay Ginoo mag-bless ya pulong. Magabukas sa pagpamuyo, mag-pray kita. Halang doon kay may gugmaon ng mga amay, nagkalipay, nagpasalamat kami sa sining nga aga that once again we are able to have this kind of opportunity that makabukas kami sa mga pulong, makapamalandong kami Ginoo sini. Dako gid amon kalipay nga imo kami ginpukaw sa imo kaayog katutom sa amon nga kabuhi. Kaya Ginoo amon gid nga response nga kabay pa nga ang amon mga tigipusoon miara kami mapainubuson kag tigipusoon nga mabinatunon sa imo pagsabdong pagi sa imo pulong. Gani Ginoo sa singaga sa amon nga pagtuon sa imo pulong, gamita imo nga Balaang Espiritu sa pagpanghikot sa amon nga hindi lang mangin hearers kami, but we will be doers of your word. So Father, thank you for this wonderful opportunity. Be with us, guide us. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa luwat, nagakalipay, nagapasalamat ako sa Ginoo sa sining kaygunan nga makaminister na maluwat sa inyo. Now, before ako magdala sa mensahe sa pulo sa Ginoo, kami diri sa may Dawn Baptist Church of Baratac Viejo, nagapasalamat gid sa Ginoo sa iyang pagpakamaayo. And although may mga pagtilaw nga nag-aaray sa aton nga iglesia, labi ni gid sa makauturan mga illness, but then ang aton nga kalipay hindi na sandig sa sirkumstansya, kundi makita naton nga ang Ginoo sa tunga sini ang kamot niya nagatrabaho. Kaga amon gid pamuyo, please continue to pray for us also nga ang hilikoton sa Ginoo siya pagid padayon magapakamaayo. And bisan pa aton nga mga outreaches naman o kon mga apuna sa aton nga mother church. Now this morning it is really a privilege for me to be with you sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo. Now sa sining aga diri kita in the book of 1 Peter chapter 5, gagabay pa nga ang ining dinalan sa pulo sa Ginoo, mangindako gid nga pagpakamaayo sa aton. Now atong ginigatuluan, moving forward by faith. Moving forward by faith. Now, what does it mean when you say moving forward by faith? Now, typically it refers to taking steps or making decisions without having complete certainty about the outcome. Now, without having complete certainty about the outcome, but relying on trust, belief, or confidence in oneself, others, or a higher power that is God. It involves making choices and progressing despite uncertainties, believing that things will work out positively. If often involves courage, optimism, and willingness to take risk in pursuit of a goal or a desired outcome. Now, sa aton niya nga pagsimple nga paghangop, amo ini, nga sa tunga sa mabaton niya, hindi kita kahangop sa nagakatabo sa aton niya kabuhi, ang aton lang gid ang pagsalig pagkilala sa gahom kag sa sarang mahimo sang Ginoo sa aton niya kabuhi. Now, sa sining aga, diri kita sa dinlan sa pulos in the book of 1 Peter chapter 5. Kag ang akon pang prayer nga ang Ginoo gid magpakamayo. Now, sa pagkamatod amo ini, sa sining aga, it is a miracle nga makabugtaw kita kaga sa sining aga makabukas sa aton cellphone, makapamati, makapamalandong sa pulong sang Ginoo. For some nagabukas sila Biblia sa pagpalapit sa Ginoo, sa pagpamuyo, sa pagsimba sa iya. Now, this is a miracle. Kaya nga aman, average lang gid sa makatawan siguro sa bilog nga kalibutan nagahatag sa tinion sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. That is why the miracle of God's grace that was nga mabaton nga kita ginabato niya ang aton nga pagsimba sa iya nga kun kaysa mabaton ini mabaton it is a messed up kind of worship. Amo ni hambal ni isa sa mga statement nga gin-mention ni Paul Tripp. Now, that is why niya it is a miracle nga makabugtaw kita
kag makasimba kita sayo kag batunon sang Dios ang aton nga gitawag nga messed up kind of worship. Now, sa sining nga aga nagapasalamat kita. Kay nga man bangod sang grasya kaluoy sang Ginoo amo ni nga makapadayon kita. Now, ulit ko magasugod sa sining nga bahin para mahangpan naton ang ining mabaton nga ano ba lang kabuhi naton bilang tumuluo labi na gid sa mga daily nga nagakatabo sa aton. No, pwede nga mabalakon nga subong nagasimba ako sa Ginoo kung Domingo nami akon sitwasyon. Pero pamangkot, kumusta ya ang daily nga pagpangalagad nga may ara ako? You know what ang matter? It's not on Sunday. Ang matter sa aton ang everyday naton nga pagkabuhi on Monday, Tuesday until Sunday. Amo ni ang matter. Kaya nga man, amo ni ang makapakita naton mapahid naton ang kaayo katutom sang Dios kung paano siya naga-work out sa aton nga kabuhi. You know what? Grace enters our life in three powerful forms. Now, number one, the grace of forgiveness. The grace of forgiveness. When we say grace of forgiveness, the grace of forgiveness, samba sa isang author, no, not only gives us confidence and assurance, it mobilizes us to form ministry. When we've experienced God's forgiveness, we want others to know the joy, rest, and hope we have. Now, the very reason nga may ara kita nga morning devotion tungod sang grasya sang pagpatawad sang Dios. Ang ining aton ginahimo para nga mapaalinton naton sa iban ang kaayo katutom biskan pagkapatawaran nga aton angkon sa Ginoo. Now finally, kung imong ko no, the grace of forgiveness makes us wants to obey. In our gratitude for one who has forgiven us, we desire to think and do and say things that are pleasing to Him. Kung may ara pa mga butang nga nagatulod sa aton sa pagsimba, bangod ini sang grasya sa pagpatawad sang Ginoo. Ikadua nga makita ito no powerful nga grace is this, the grace of enablement. The grace of enablement. Ini nga grasya nagahatag sa aton sang the only thing that can truly help. Now sino ba? Himself, ang Ginoo mismo. Nga sa tunga sa mga pagtilaw nga may ara kita, kung may ara pa pinakamatahom nga grace hinatag sa aton, the grace of enablement paagi sa kay Kristo Jesus lamang. You know what? The Spirit of God unzip us and get inside in us, enabling us the desire to think and do and say things that fit within the boundaries of His plan and purpose for our lives. Amo na nga kung tunan mo ang Galatians chapter 2 verse 20. Ginmention po sa Pablo na I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Therefore, magambak sa grace of enablement, hindi na kita, kundi ang Ginoo. Kag aton ini masurpas ang mga pagtilaw sa aton kabuhi bangod sa bulig sang Ginoo pagi sa iyang kaugalingon, pagi sa kay Kristo Jesus mismo. Now, ang ikatatlo nga mabaton nga powerful grace before I move on. Now, the grace of deliverance. Now, ining grace of deliverance, kung tulo ko na to summarize sa sining mga mabaton, grace means that we're never alone in our struggle with sin. God doesn't grow discouraged, tired, or weary. He never leaves us alone to deal with the temptation and realities of life in a fallen world. Now, meaning to say, ang Ginoo ginaupdan ni kita sa sining mga struggle nga may ara kita para nga aton ini malampuasan ini tanan. Ang ining tatlo nga makita naton naga-enable sa aton sa pag-atubang ni. Nga man, nga gingamit ko ini nga mabutang. You know what, when you talk about the book of Peter, makita ito no, kung balik ko naton ang background ni, ang First Peter was written to Christians who scattered throughout certain areas in Asia Minor. Amo ni ang gitawag niya modern day Turkey. Now, bangod sa sining mga persecution, grabe ang ilang nga makabugatan kag kabudayan. Kag may there is a possibility sa ila nga ang ining grasya nga ila nabaton, ang grace of forgiveness, ang grace of enablement, ang grace of deliverance, pwede nga malipatan nila ini bangod sa mga butang nga gila ginaatubang sa ilang nga kabuhi. Amo na gani nga kay naskin mention ako no, ang aton nga pagtuon ginatuglanan moving forward by faith. Kay nga man may mga sitwasyon sa aton nga kabuhi nga mahambal naton amo ni. Hindi tanan nga mga sitwasyon okay. There are times nga may mga unfavorable circumstances, it requires ang aton nga pagtuo, pagkilala sa Ginoo, nga sa gyapon magapadayon kita biskan pa nga may mga kabudlayan sa aton nga kabuhi. I know nga tanan kita may mga struggle gid. Pero sa sinyaga, way ko kabalo kon ano man ang imo ginaatubang.
nga mga pagtilaw. Pero ang akon pamuyo nga gamiton ini sang Ginoo nga mga pagtilaw nga magasalig kita nga marimay kita. Number 1, the grace of forgiveness, the grace of enablement, and also the grace of deliverance. Hindi lang makita naton ini nga batik nga bahin no, kundi kung tun-an naton ang background, these believers had been suffering many kinds of trials. Now, has been suffering many kinds of trials. Hambang sa Biblia, no, he does this through the letter. In chapter 1, he speaks of the believers living in hope. Makita natin in verse 3. And on an inheritance that can never perish, spoil or fade away, kept in heaven for you. In verse 4. Now, he says that their trials have come so that their faith of greater worth that gold, which perish even though refined by fire. Now, amuning aton nga masapwan. That meaning to say, sa pagsulat ni Apostol Pablo, gluyag niya i-encourage ang ining mga katawhan sa tunga sa mga pagtilaw nga may ara siya. Kaya makita nato no, ang ining nga text is a benediction, that it is a word of blessing, but it is important to note that the verb nga gingamit rin sa siya verse are future, not optative, expressing a wish. That is why they express a promise, not a wish. May the, ang ginagamit, may the. Now, sa pag-lay down niya sa singa mabutang, kanami bala kay ginahambal niya dre, siya in verse 10. Look at your Bibles in verse 10. Say sa verse 10, but the God of all grace, who hath called us into this eternal glory by Christ Jesus, after that he suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Now, kanami kay nga aman sa pag-mention niya, but the God of all grace who hath called us into this eternal glory by Christ Jesus, after a while, ye have suffered a while, make you perfect. Now, namian ko sa pag-lay down niya sini, kay nga aman sa tunga sang aton nga mga kapudlayan, amo ni nga moving forward by faith. Sa ano nga reason? Now, Arya, the first truth nga masapuaton, we have seen to turn that this text is this: perseverance does not mean that believers in Christ are automatically delivered from all suffering. Now, so dito na ko na, perseverance does not mean that believer in Christ are automatically delivered from all suffering. Now, tanan kita mag-atubang isa pagtilaw. Now, sa nadumduman akong ganito, kung magabalik kita sa Biblia, may mga Bible, men of the Bible, nga grabe ila nga pag-antos. Iban sa ila, sa Isaiah, he was sown into two. Ginlagari, ang iya gintunga, iya lawas. Kita mo, sa pagpangalagad sa Ginoo, may mga sitwasyon gid nga makita naton nga ang tao grabe ang iya maagyan. Pero ang kanami, di bala, kaya nga aman, sa ginbasa naton in chapter 5 verse 10, ang ining promesa sa Ginoo, ginmention niya, in verse 10, but the God of all grace. Now, ginmention natin kayo na, the grace of deliverance, the grace of enablement, and the grace of forgiveness. Now, amo niya, kung ato tulukon, amo ni ang Diyos nga itong ilagad. Siya ang bestower sa siya grasya. Yeah? But the God of all grace, who hath called us into eternal glory by Christ Jesus, that ye suffered a while. After that, ye suffered a while. Make you perfect. Now, namian ko sa pag-mention niya, ginagamit niya ini. Make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Now, tatlo kabagay aton pagkatunan sa sining aga. Kagabay pang ang ining aton pagtuon, mangindako gid nga pagpakamaayo sa aton. Una gid siya, God will perfect you. The word there in King James translation, the word is perfect, means to make fully ready or to complete. It was used to make fishing net ready by mending them. Now, kung nadumduman ninyo, di ba ang mga disciples, some of them are fishermen. Now, ang ilan na ginahimo, biskan, amo nagdako ako sa baybay. Now, matapos na sa mga manungisda, nga makuha nila ang ila pukot sa aga, no, i-check na din nila ang ilang mga pukot kung may mga gisi o kung wala. Now, karon kung may mga gisi ng ilan himon, tayon nila. Para nga sa buwas naman ni adlaw, ready na siya sa pagpamukot liwat. Amo ni ang term nga gingamit niya. The idea is not that we are restored from suffering, but rather the suffering is used by God to complete or perfect what He is doing with us. So ito na kon. The idea is not that we are restored from suffering, but rather that suffering is used by God to complete or perfect what He is doing with us.
Now, sa sining nga aga, wala ako kabalo kung ano man ang mga bagay nga imo ginaatubang nga mga pagtilaw. But my prayer amo ni nga sa tunga sa sining mga pagtilaw, kabay pa makita to no, nga ang Ginoo nagatrabaho siya to perfect us. To perfect us. Now, ang term na ginagamit niya, to perfect now. To perfect us. Now, igulo gamiton ang ining illustration. May isang kabata nga babae nga gintudloan sa iyang nanay sa paglangoy. Now, during some time nga gintudloan sa dito sa ilang swimming pool, ang ginbutan sa nanay, ginbutangan niya na baral. Nga ang bata hindi makalabot sa nga area para nga hindi siya malunod. Now, amat-amat nga ginahimo sa nanay nga ginaidog niya ang ini nga baral. Kaya nga man, gina-allow niya nga ang ini nga bata nga ma-exercise niya para nga mahimo niya nga bagay nga mangin ready siya sa anuman nga mga sitwasyon siya kabuhi. Now, pero makita ito ang ining sitwasyon nga gina-allow sa Dios aton niya kabuhi. Now, makita ito sa tanan niya nga mabaton niya in all angles of life. In all angles of life, nakita sang Dios nga hindi kita sarang. That is why nga ang kanami sa Ginoo niya, but the God of all grace, siya ang maga-enable sa aton, siya ang maga-deliver sa aton, pero ang aton nga bay amo ang saligan naton siya, tuuhan naton siya, tugyanan naton sa aton nga kabuhi. Kaya man siya ang nabasa sa Biblia, siya ang maga-perfect sa mo. It means to make you fully ready or complete. Why ko kabalo kung ano mga bagay nga imo ginatubang. But you know what? Kung may desire ng Ginoo is for us to make fully ready. Ikadua, sila niya, to God will establish you. Now, ang wording idea is conveys the verb is to establish is a firm defense, positioning to the attack of the devil will not dislodge the Christian from it. So ito na kon, ang ining idea conveys sa sining verb to establish in a firm defensive position so that the attack of the devil will not dislodge the Christian from it. Now, kanami siya, ang Ginoo ang magapalig-on sa imo. Now, the one who is established will be able to hold his ground. The one who is established is able to hold his ground. If you and I have any understanding of ourselves, we must at times worry greatly about being dislodged from where God has placed us. Pero ang kanami amo ni, we know how weak we are and how fierce si Satan, yet ang kanami lang gid kamo ni, ang Ginoo ang nagapalig-on sa aton. Now, I know sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nya kabuhi, kon magasalig kita sa aton ikasarang, magasalig kita sa aton kaalam, mapirdigid kita. Kung may ara pa nagapalig-on sa aton, unagid ang Ginoo. Ikadua ang iya nga promesa sa aton, amo ning iya nga pulong. Amo na nga ako niya I find it useful ang ining aton morning devotion. Kaya nga man everyday magabukas akon pauna-una sa pagpalig-on sa akon sa pag-atubang sa kailaan nga pagtilaw. Nga man, the more nga nagapamalandong kita sa pulo sang Dios, the more makilala ta ang Ginoo pa sa ato kabuhi. The more nga makita aton yang ato kaulingon wala kita. Tungod nga wala kita, the more nga magasalig kita sa iya. Nga man, siya ang maga-perfect sa aton, kag siya man maga-establish sa aton. Now, amuning aton nga makita sa pulong sang Dios. And lastly, God will strengthen you. Now, ang ining previous nga promise that God will establish you had to do with holding on one's ground. That is, concerned a defense stand. This promise goes further. It concerns an offensive action. Kay nano ang aton nga defensive action, subong niya offensive action ang pag-move on naton. That's why niya God will strengthen you. Hindi lang will establish you, but also will strengthen you. Now what hinders you for desiring greater things for God? Madamo sa mga bagay nga nagaupang sa aton sa pag-desire sa mabutang nga maayo para sa Ginoo. Now, isa diri kun tun-an nato no, ang pulos ng Diyos ang kanami lagay sa pulos ng Diyos kaya nga man ang pulos ng Diyos amo ang nagapalig-on sa aton. Now, ang pulos ng Diyos nga ba, it says God will strengthen now us to resist Satan. Exactly what Peter told us to do in previous verses. Siya, resist him, stand firm in the faith because you know that your brother throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Makita ni mo na in verse 9. Now, Arya, kung tun-an ang pulos ng Diyos, ang Ginoo nagapalig-on sa aton.
paagi sa iyang pulong. Ang iya precept, iya purpose, iya principle. Now, that is why nga kung pamlandungan mo ang pulong sang Diyos bala, makita nimo nga sa piyak sa mga pagtilaw nga may ara kita, amo ni ang kanami kinaaman ang Ginoo ya kung sa liga naton ang iya tuman nga grasya. He's going to perfect us. He's going to establish us. He's going to strengthen us. And lastly, makita natin, He's going to settle us. Now, ari, the last of these 4 promises, again mention sa pulo sa Ginoo, that He's going to settle us. He's going to settle us. Now, siling niya, ari, God settles us. The word means to be made to rest securely. To be made rest securely. Like a strong building on a sure foundation. It is important for this reason. The purpose of the attack of Satan to dislodge us from the foundation which is Jesus Christ. Amunin niya kanami kinyaman kung ang imo kabuhi na pasad sa Ginoo siya to be made rest securely. May ara ikaw matudtuod gid nga kapahoyan. Now, sa sining aga sa liga katabok bala sa aton kung kaysa nagambag kita, ati pastor nagasalig man ko sa Ginoo, ginatugyan ko sa Ginoo. Pero pamangkot ko kumusta aton responses. Kaya kung kaysa akon observe amo ini, ang aton responses towards mga circumstances sa aton nga life, it seems nga ang aton nga pagsalig hindi sa butang nga ginhimo sang Dios sa aton nga kabuhi. Akon prayer nga with all the trials, testings nga nagaabot sa aton nga kabuhi, dumdumon naton ang ining dinalan sa puso nga ginasulat ni Apostol Pedro. Siling niya, but God of all grace. Now, namiang ko nga man, sa pag-mention niya, sa ginmention kinang 3 kabayan powerful grace, ini 3 lang ni sa mga madamo pa nga mga forms of grace nga ginapahayag sa Diyos sa aton nga kabuhi. Now, ang ako ginmention bago lang, the grace of forgiveness, nga amo ni ang nagamabaton nga nagatag sa aton kalipay nga ma-share naton ang ining mensahe sa pulo sang Dios. Ikadua, the grace of enablement nga sa tunga sang pagtilaw ang comfort natin sa Dios aton paagi sa iya galingon. And ikatatlo, the grace of deliverance nga ang Ginoo gid pran magatipig magatatap kag hilway sa aton. Now karon sa niya, but the God of all grace who hath called us unto eternal glory by Christ Jesus, after that He suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. This morning, ang pamangkot ko sa imo, amo ni, kundi ang aton nga title, Moving Forward by Faith. With all the trials that you are facing right now, makamba ka bala nga ara pa bala ang kalipay sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios. Ari pa bala ang ining mabal naton nga tuman nga pagtuo. Akon prayer nga sa piyak sa singa butang tungod na pasad naton ato kagalingon ka aton pagsalig sa Dios, let us press on in patience, self-denial. Accept ang ining mga hardship kag hindi ini magapirdi sa aton, and at the same time our portion lies beyond the hour of trial, our crown beyond the cross. Now, sa sining aga abyan mahinigugma, ang Dios bala mo ang imo sa laligan. Siya bala ang perfect sa imo, prepare sa imo, make you ready. Ang Diyos bala nag-establish sa imo. Nga makamba ka, when Satan attacks you, siya bala ang imo nga strong defense. Ang Ginoo bala ang nag-strengthen sa imo. Nga mo naman ni ang ato naman nga time sa pag-atake naman. Tungod nga ang Diyos ang nagapaligon sa aton. And lastly, is God the one who settles us. God will settle you. Now, it means we have that what we call a secure kind of rest. Nya ko ng aton kabuhi, aton napasad na tugyan sa Ginoo. Sa sining nga aga, kabayan nga ang akon pamuyo, niyang pulong sang Dios, magatulod sa aton sa pagpadayon. Moving forward by faith. Why? The Word of God would tell us, siling niya in verse 10, but the God of all grace, who hath called us unto eternal glory by Christ Jesus, after that He suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. May the Word of God be a child blessing to us this morning. Let's pray. A gracious God and loving Heavenly Father, thank you for your Word. This morning I pray that may continue to speak into each one's heart.
Huwag ko kabalo Ginoo kung ano man ang gina-struggle sa tagsa-tagsa. Ano man mga pagtilaw nga ila ginatubang. Pero kabay pa sa sining nga aga ang amon gid nga pagtan-aw sa imong pulong that we have the God of all grace. We experience the grace of forgiveness. The very reason that we are preaching this gospel. Tungod kami mismo naka-experience siya sa sining pagpatawad. And Lord, I pray pakigambal ikaw sa amon nga kabuhi. Buligi kami, kamayawa kami. Kay Lord, ang amon nga prayer nga ang imong ngalan ang mahimay kabadayo sa amon nga kabuhi. Salamat Ginoo sa singa tinion. I pray that your name may be magnified. I pray that your name may be glorified. Be with us. Guide us. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salawat, amon kalipay kag pagpasalamat no sa sining oportunidad nga makashare sa pulong sang Dios sa inyo sing aga nga makaminister sa inyo. Good morning and God bless us all.